Anong tingin niyo dun sa possibility or probability, whichever the case is, of, for example, the classic opposition as we call them now, As Ami just coined. finding common ground with the current administration in the event na talagang magkabakbakan dun sa In an effort to stop a Duterte comeback. Yeah. Oo. Actually, yan po yung panawagan ko kanina dun sa aking kapihan. So, in fact, we have already started reaching out. Pero ano po yan, alam nyo, may mga sensitivities involved. Pero kailangan kung set aside natin yan for the larger cause, which is to prevent the return of the Dutertes. Kasi yun nga, may mga basis for unity naman aside dun sa West Philippine Sea policies. Eto na naman yung yung Are You a Lawyer? Ed Linggao tsaka yung kasamahan mo, kayo hubay, nag-aral. Sa bagay, kung ang i-interview nyo naman si Trillanes, hindi na kailangan mag-aral. Yung restoration ng democratic space, yung mga economic recovery policies, wala namang debate doon. Siguro ang pinakang point of disagreement lang is yung charter change, ang issue. So diyan lang maghihiwalay. Kaya maganda yung timing at itong ginawa ni Sara Duterte is a reason to galvanize all the other sectors na hindi kasama ng Duterte. Well, obviously, you're for finding common ground, if only to defeat the Dutertes. And it should be demonstrated dito sa 2025 elections. Kailangan meron ng unity ticket. Ito na yung unity based on principles. At pwede nang ma-absorb itong mga kandidato ng independent opposition. Ayan, sina Senator Kiko, sina Senator Bam, para ma-demonstrate yung pag-join forces na yan. Senator, are you willing to serve as facilitator para sa ganyang klaseng unity? Di unity, ma-unity. Ibang klaseng unity naman. May nabuong bagong unity. We have started reaching out dun sa iba't ibang mga personalities involved. Grabe, feeling talaga ni Trillanes, na meron siyang hindi, natatawa lang talaga ako. Feeling niya talaga, siguro tinatawanan to ng Hindi ako sa tansya ko lang opinion ko lang to, tinatawanan siguro to ng mga Marcos, no? Kasi, I mean, ikaw, mananawagan na mag-unite kami ng pink? Una-una, that is so absurd. Second, observe. Observe, basta, observe. Second, sino ka? Para mamagitan sa amin. Baka pwede ang mamagitan pa si Mar Rojas. Kasi siya pinsan nung asawa. 'Di ba? I mean, kunwari lang let's assume na the Marcos would like to have a united force with the yellow or the pink. Abay, kakausapin niya si Mar Rojas. Bakit? Pinsan yun, di ba? Tapos sasabihin nila, absurd, yon. Yun na nga yun But tandaan ninyo, as long as we understand each other, it's okay. Na-absent lang ako kaya na mali ko yung A sa O. Diba po? Hindi yun ang ibig ko sabihin di ba? Merong ibang paraan para kausapin ng mga Marcos ang pink camp. Diba? Hindi nila kailangan lumapit sa'yo. Sino ka ba? Hindi ka naman galing sa pink. Hindi ka naman may command sa pink. Who you? Yun Diba? Who you? Para alam ng lahat na ikaw ay isa lamang anti-Duterte. Diyan ka nakilala bilang isang pambansang marites according sa isang congressman. 'Di ba?
So, bakit mo feeling importante ka na parang ikaw susundin? Ano ba, ate? Ay, sir, gising-gising naman. Gising-gising naman sa iyong pantasya. Di ba? Hindi kasi pantasya yan yung ganyan na feeling mo, importante ka. Feeling mo, pinakikinggan ka ng mga kampo ng Pink at saka ng mga Marcos. Ang labo. Ang labo. Medyo positive naman yung initial reactions, kaso kailangan lang upuan pa ng mas malalim. Positive daw yung initial reaction. Sino ba kausap mo? Baka yung sarili mo lang. Hindi, di ba? Sino ba yung sinasabi mong kausap mo? Ay, nako. Para basta katuparan talaga. Sir, when you say we have Mga started senator reaching ba yan? out, You're reaching out Yes, to sir. senators or to local officials? Hindi po. Sa mga Senatorial. sa kampo ng mga ilang kakandidatong senador. Tamo, hindi mo masabi kung sino. Sino po? Hindi mo masabi ngayon kung sino yung sinasabi mo dyan. Napaka-obvious naman. Napaka-obvious na wala namang importansya yung mga kinakausap mo. Magpangalan ka nga. Wala. Sino kaya yun? Baka naman yung mga nuisance candidate. Di ba? Same time, doon naman sa mga nagbubuo ng ticket ng administration. So, Sir, pwede po natin yes, sir. magawa ng paraan. At saka isipin mo to Trillanes eto, mag-isip ka na maigi. Kung ikaw nasa tamang pag-iisip at ikaw ay may talino at dunong, isipin mo na mabuti ito. Sino yung talagang inaway mo nun? Naalala mo? Doon ka nag-walk out. Sino? Sige nga ho. Sino? Sagot! Kung talagang maalala mo. Di ba kay Senator Enrile, dating Senator Enrile? Sino si Senator dating Senator Enrile ngayon sa administrasyon ni Marcos? Di ba? Advisor yan. Advisor yan ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo, i-a-advise niya na, makinig tayo kay Trillanes? Hindi. Kung nasa yung tama ba pag-iisip mo, I mean, sa buhay, they are called na may mga tinatawag tayo na risk in life, especially in business, di ba? We call that risk. Pero always remember, dapat calculated risk yan. Hindi pwede yung talon ka lang ng talon. Hindi mo pinag-aralan kung ano yung tatalunan mong negosyo. Kaya nga dapat calculated risk Ibig sabihin, medyo kalkulado mo na. Walang masama mag-risk. Walang masama minsan na maging, alam mo yon, risk taker o di kaya tatry mo yung mga bagong bagay, pero pinag-aaralan yan, di ba? Pag alam mong malabo talaga, kahit saan mong tingalang anggulo, malabo, di ba? Malabo yun. Eto, pantakin mo si Enrile, yung winock outan mo nun, siya ho ang advisor ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo makikinig sa'yo? Sasabihin, sa tingin mo, siyempre, tatanong ni Bongbong Marcos, ni Pangulo, sabi niya, ano sa tingin ninyo? Tayo ba? Kausapin natin to si Trillanes? Ano sa tingin mo sasagot ni Enrile? Baka mamaya pag mag-walk out siya, no? Di ba? when you say we have started reaching out, what do you mean by we have started? Who is reaching out, and what, in other words, what group is reaching out, including you? Eto, what group daw at reaching out sabihin, kasi we ang sinabi niya. Ibig sabihin, kami. Sino-sino kayo ngayon? Yun yung tanong ni Ed Lingaw Sino-sino kayong nakikipag-reach out? Siguro nangyari siya dito, no? Kasi siya lang naman yung nakikipag-reach out. Nga tuloy. What group is represented here? Okay, alam niyo po, mahirap divulge siyempre prematurely ng mga personalities involved, pero sabi niya, mahirap daw mag-divulge ng personality. Pambihira ka talaga. Sorry, Trillanes,
the more you talk, the more mistake na you are committing. Ayaw mong ma-preempt yung mga sinasabi mo. Bakit mo sinasabi? Ito honestly, kung ikaw ay nag-iisip, tayo mga Pilipino nag-iisip, kung ikaw ay may sikretong ginagawa, sasabihin mo ba yon before o after na maging successful yung negotiation na yon? 'Di ba? Definitely after the negotiation maging successful. Hindi before the negotiation. Kasi mapipreempt. O baka mabulilyaso. O baka alam mo na kasi nga nakikipag-usap ka 'di ba? O dito makikita mo na yung sinasabi niyang we, sa tingin ko siya lang ho yun. Feeling ko ito yung tinatawag na Larry-Gadon syndrome. Ano yon? Kathang isip lamang. Baka ang kausap lang niya yung kanyang me, myself, and I. Hindi kaya? Hindi ako, nagtatanong lang ako Trillanes. Hindi kaya ang kausap mo dito yung sarili mo lang? Ano kaya? Parang ganito. Ano kaya? Magkaroon kaya na unity? Sa tingin ko, pwede yun maganda siguro yun. Maganda kaya yung pink at saka yung mga pula magsama? Sa tingin ko, maganda yun kasi pag gano'n, matatalo natin ang mga Duterte. Ano ba talaga? Trillanes, ako nagtatanong lang yun ba, ganun bang usapan na nangyari? Ako'y nagtatanong laang Trillanes. Tanong lamang po ito, hindi ho ito Kasi yan din yung yun din yung nakita ni Edling gawin. Sabi mo we, sino yung we? Is there any group that making this negotiation with the pink and the red? Sino tong we na to? O, di ba? Yun ang tanong dyan Ako mismo ang nagre-reach out dun sa mga iba't ibang... Ako po mismo, hindi we. Ay. Ang we, marami kayo. O kaya, grupo kayo. Pag sinabi pong ako, ibig sabihin sa English I. Linawin ko lang, Trillanes, Sabi mo kasi ako do the I ang gamitin mo, hindi we. Ako po, hindi ako matalino sa English. Aminado po ako, absent po ako. Hindi, promise. Alam mo yan, isa sa pinagsisiyang ko kasi yung teacher ko sa English nung high school ako, pinag-iinitan ako kursunada ako. Lagi niya akong pinahihiya, lagi niya akong pinarurusahan. Basta hindi niya ako kursunada. Matandang babae ito Galit na galit sa akin yung English teacher ko. Mantakin mo, 4 na taon kung nagturo yun. Ayun, alam mo, ito walang biro to. Yun ang pinaka-traumatic teacher na nakilala ko. Talagang pag tumingin yun, bayon! Patay tayo dyan. As in, ano yun? Kaya nato-trauma ako Kaya mula nung one time pinahiya niya ako sa school, ginantihan ko. Sabi ko, ganun, papaya mo ako. Hindi na kita papasukan. Wala akong pakialam sa'yo. O, hindi ko pinasukan. Ayun. Kaya humina utak natin. Pagdating sa English, walang biro. Hindi ko kasi siya pinasukan. Pag siya na, lalabas ako ng classroom. Kakain ako sa kantin. Walang biro. Hindi, ito, totoo ito. At true story to. Pag siya talaga, kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, dahil sa pangyayari na yan, talagang medyo bumabawi ngayon ako sa English. Pero, alam ko naman ang ibig sabihin ng we at saka ng I. Pag sinabi mong we, marami tayo. Di ba? Tama, mali. Correct me if I'm wrong. Di ba? Pag sinabi mong we, marami tayo. Pag sinabi mong I, ikaw lang. Ikaw, Trillanes, sabi mo, ako lang ang di I, hindi we. Pambihira naman. Hindi, mali ba ako? Kasi, sabi ko nga, aminado ako, mahina ako, pero tama naman siguro ako dito. Pag sinabi mong we, tayo, hindi marami tayo.